praise. Ayan po, no? Muli, magandang umaga ho sa mga kapatiran po natin. Ganon din naman po sa mga kapatiran po natin na nakatutok po via Facebook Live, no? Shoutout po kay Nanay Bekbek dyan sa Kupang. Ayan, kay Brother Rino, na kasalukuyan po na nanonood po at sumusubaybay po sa ating pong Facebook Live. Ayan, ano? So, kung kayo po yung nanonood ngayon, pwede pong pakicomment po ang inyong pong pangalan kung saan po nakakarating po yung ating pong Facebook Live, no? Tayo po yung masaya na makasama po kayo sa ating pong Sunday service at nawa magsilbi pong pagpapala ito pong ating pong programa. Ayan, muli no, sa mga naririto po sa ating pong main church sa fellowship area po natin, magandang araw po sa inyo. Praise the Lord, no? Tayo po yung muli nagkatipon-tipon sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta tayo mga kapatid? Kumusta tayo sa mga nagdaang mga araw? Ayan, salamat sa Panginoon sapagkat nakalabas na po ang bagyong Inday. At salamat sa Panginoon na hindi ito talagang tumama po sa kalupaan po ng Pilipinas. Bagamat hindi po ito pumasok sa ating pong, hindi tumama sa kalupaan ng Pilipinas, marami pa rin po tayong mga kababayan po ang siyang naapektuhan at ipanalangin po natin sila na sila po'y agaran po na makabangon po no, mula po sa nakaraang pong bagyo. Ayan. So, sige po no, sa oras po na ito mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan o ang ating pong pag-aaralan buhat po sa banal na kasulatan ay hahanguin po natin sa libro po ng Mateo chapter 22 verse 14. Okay, Mateo chapter 22 verse 14. So sabi po dito sa NKJV version, no? NKJ version, for many are called, but few are chosen. For many are called, but few are chosen. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos, muli pinagkakatiwala po namin sa iyo itong aming pong pag-aaral ng iyong pong salita at aming pong hinihingi, O Diyos, ang patnubay ng banal mong Espiritu. Akin po'y dinadalangin na kung paano mo binuksan ang kaisipan ng iyong pong mga disipulo upang maunawaan, O Diyos, ang iyong pong kalooban, gayon din naman sa oras na ito. Amin pong dinadalangin, nabuksan niyo po, Panginoon, ang aming pong puso't isipan, Panginoon, na makita po namin at madama po namin, O Diyos, sa oras na ito, ang iyong pagkalinga, Panginoon. Anumang bagay, Lord God, na aming pong pag-uusapan sa umaga pong ito, magbigay nawa ito, O Diyos, ng kalakasang spiritual. Magbigay ito sa amin, Lord God, ng encouragement, ng kaliwanagan, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo, O Diyos. Patuloy kami makatunghay, Panginoon, ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Ama, whatever distractions of the enemy right now, Lord God, hindi po namin ito pinapahintulutan sa halip, Panginoon, na nagmumula po sa iyo, Panginoon. God, salamat po. Ikaw ang siyang patuloy na maluwalhati at maparangalan. Ito, O Diyos, ang aking samot panalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So, sa oras po na ito, ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan po natin, called but not chosen. Called but not chosen. Ano nga ba ang nilalaman ng Book of Matthew chapter 22? No? Kung ating pong babasahin yung chapter na ito, ating pong makikita kung paano po yung pahayag ng Panginoon, yung kanya pong pagnanais na ang lahat po ng mga tao ay talaga namang ma-inherit yung kingdom of God. So kaya nga po sa kanya pong parable, makikita po natin doon na talagang lahat po'y inanyayahan niya, no? Basahin niyo na lamang po yung ating pong yung chapter 22 sapagkat napakaganda po nito, sapagkat dito po makikita po natin yung pagnanais po ng Panginoon na ang lahat po ay talagang makasama niya sa eternity. So again, our topic for today, we entitled this passage called but not chosen. What is chosen? No? Sa Greek word, eklektos. Okay? Ek meaning out of. Okay? Or lego, to pick, gather. In another word, sa madaling salita, the word designates one picked out from among the larger group for special service or privileges. No? So,
Ito po yung ibig sabihin ng chosen o pinili, no? Na mula sa karamihan, kumbaga ikaw ay inihiwalay for a greater purpose at ito po yung kumakatawan po sa lahat po ng mga tinawag po ng Panginoon para sa isang dakilang layunin, para po sa isang natatanging pagkatawag po ng Panginoon at tayo pong lahat ay tinawag po ng Panginoon. So sa oras po na ito mga kapatid, sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin yung iba't ibang character sa Bible na tinawag ng Diyos, ngunit nakakalungkot po na sa kanilang pagkatawag po sa kanila, matatagpuan po natin na nakakalungkot na hindi po sila na-qualified upang sila po ay piliin po. At ang ating pong focus sa pag-aaral po natin sa oras na ito, pahalagahan po natin yung ating pong relasyon sa Panginoon at talagang tayo po makapag-focus sa paglilingkod at na talagang kumbaga till the end ng ating pong buhay ay maserve po natin yung purpose kung bakit po tayo naririto sa mundo pong ito at bakit po tayo tinawag ng Panginoon. Okay? So wag na po natin pakatagalin pa mga kapatid. Tayo po yung magpasimula sa first teaching point number 1 po natin, which is ito po yung about po sa mga army po ni Gideon. So sino po sa atin dito yung nabasa na po yung Book of Judges sa Old Testament? It is a great story, ano po. Napakaganda po ng mga kwento sa book po ng Judges at marami po tayong mga bagay na matututunan. Sa book po ng Judges, mababasa po natin yung iba't iba pong panahon sa buhay po ng mga Israelites people. So we all know na kung saan from wilderness, 40 years in the wilderness, sila po ay talaga nakapag-enter na sa promised land. So, sa time ni Joshua, na-conquer nila yung napakarami pong mga bayan, mga lugar, doon po sa promised land. So, nung mamatay po si Joshua, pumasok na po, wala na pong nag-lead sa bansang Israel. So, nakakalungkot isipin, in this book, paulit-ulit yung istorya po ng mga Israelites people at that time. Magkakasala sila sa Diyos, ang Diyos parurusahan sila sa pamamagitan ng pag-aalaw sa ibang bansa na sila po'y digmain, pahirapan, gutumin, patayin. So kapag sila po'y nahirapan na, sila po'y dadaing kay Yahweh at ang Diyos naman po ay talaga namang mahabagin at dinidinig po ng Diyos yung panalangin ng mga Israelites people na sila po'y iligtas. At marami po mga hukom nung panahon po na iyon ang kinasangkapan ng Panginoon to lead the Israelites people sa captivity ng ibang bayan. At isa nga po dito, mababasa po natin yung kwento about sa buhay po ni Gideon. Okay? Sa Judges chapter 6 verse 34 chapter 6 mababasa po natin yung kwento na yon. And then ngayon sa panahon po ni Gideon, napakagandang istorya nito sapagkat para po makonquer yung Palestine o yung mga kalabang bansa po ng Israelites people, sabi dumating sa panahon na sila po yung nagkaroon ng digmaan. So si Gideon kinasangkapan ng Diyos to lead the army of Israelites. So nanawagan ngayon si Gideon, sino dito yung mga gusto makipagdigma? So yung kanyang panawagan ay dininig po ng napakarami po mga tao, and at that time, 32,000 ang tumugon po sa kanya pong panawagan. Napakarami po. So nung makita po ng Diyos yung marami pong taong ito, sabi niya na gano'n, napakaraming mga tao, baka isipin nila pag sila'y manalo, ay nanalo sila sa pamamagitan ng kanilang lakas. So sabi ngayon ng Panginoon, sabi ni Yahweh ng gano'n, okay Gideon, sabihin mo sa kanila lahat ng mga natatakot, pwede nang umuwi. Okay? At ito na nga, 22,000 yung umalis nung time na iyon. More than 22,000, ano? So, marami pala doon, mga naglalakas-lakasan lang ng loob. Kumbaga, nagpapanggap na kaya nila makipagdigma. Kaya nung sinabi ni Gideon, sabi ng Diyos, kung sino yung mga natatakot, pwede nang umuwi. Abay, nagkalasan ang napakarami, mga kapatid. So nakakalungkot isipin na sa estado na ito, maraming mga tinawag ng Diyos na makipagdigma, pero pinangunahan sila ng takot. Okay? So nandoon na sila, humakbang na sila, papunta doon sa panawagan ng pagkatawag sa kanila to become a soldier para ma-experience nila yung makipagdigma kasama ang Diyos. Pero nakakalungkot isipin na marami sa kanila, hindi pala buo ang loob. Okay? So, meron pong 10,000 na natira, at yung 10,000 na ito, sabi ng Diyos, medyo marami pa rin. Dalhin mo sila sa batis.
ang sino man na, sabi na ganun, iinom na nakaluhod, sila yung piliin mo. Okay? So, sa panahong ito, nakita ng Panginoon na 300 lang yung deserve na makasama doon sa larangan ng digmaan. So, anong matututunan natin, kapatid, sa istoryang ito, sa buhay po ng mga army ni Gideon? Listen for this. Sabi po dito, one of life's greatest losses is to be called by God, yet fail to be chosen because fear became greater than faith. Those who trust the Lord and remain faithful are the ones He uses for His glory. So nakakalungkot isipin na sa panahong ito, ng buhay po nila Gideon, maraming tinawag ng Diyos, ngunit kokonti po ang pinili. Bakit? Because they are, mas nanaig po yung takot na nararamdaman nila o nasa puso nila kaysa sa pananampalataya na dapat mag-remain sa kanilang buhay. Alam niyo mga kapatid, sa buhay po na ito, marami po sa bawat isa sa atin ang tinawag po ng Panginoon para magamit po sa kanya pong ministeryo. Okay? Of course, wala namang masasabi o matatawag po na we are special in the eyes of God kung bakit po tayo napili. It is only by His grace. Okay? So tinawag tayo ng Panginoon to work in His vineyard para magamit po tayo para sa kanyang kaluwalhatian, but some of us ay maihahalin tulad sa mga army ni Gideon na nandoon na sila, tumugon na sila sa panawagan na ibinigay sa kanila ng Panginoon, pero nakakalungkot isipin na sila'y nag-back out dahil sila po ay natakot. Kapag pinangunahan ka ng takot, kapatid, at dinaig yung pananampalataya na meron ka, kailan may hindi mo mararanasan yung victory na nagmumula sa Panginoon. Kapag pinangunahan ka ng takot, kailanman hindi mo ma-experience yung miracle na gagawin po ng Panginoon. So, sa puntong ito, sa istorya ng buhay nila Gideon, try to imagine, okay? 300 people against thousands of soldier na kanila pong kalaban. 300 soldier ang naka-experience lang po ng triumphant, ng victory. 300 people, 300 army, na kung saan hindi nagpadaig sa kanila pong takot. And even today, mga kapatid, we are facing a lot of troubles in life. Marami tayong kinakaharap ng mga pagsubok, maraming laban na kinakaharap. Kapag dinaig ka ng takot, kapatid, kailan may hindi mo ma-experience yung victory na nagmumula po sa Panginoon. Huwag mong hayaan na daigin ng takot ang pananampalataya na meron ka. Kailan may hindi makakapag-manifest yung faith na inilagay ng Diyos sa heart mo para maging victorious ka sa life na ito kapag ang takot ang siyang mas nagibabaw sa buhay natin. Kaya nga, dito sa istorya, sa buhay po ni Gideon, makikita po natin dito yung takot na namayani po sa napakaraming mga soldier na naging dahilan para hindi po nila ma-experience yung miracle ng Panginoon. So another story na makikita po natin dito mga kapatid ay ang isa sa mga anak po ni Jacob. Ang pangalan niya po ay si Reuben. Si Reuben po ay panganay po sa 12 anak niya. Okay? So supposedly, si Reuben po dapat yung magki-claim ng double portion ng blessing buhat po sa kanyang ama. He was called to inherit the birthright, double portion, but because of sin, Joseph and Judah received his inheritance instead. So, ano pong ibig sabihin po nito mga kapatid? Okay? Ito po yung background story. So, mayroon pong kaugalian ang mga Israelites na kung sino po yung panganay, dalawang doble po yung kanya pong marireceive na pagpapala o inheritance, mana, buhat po sa kanya pong parents. So si Reuben, nakadesign po siya na kung saan tanggapin niya yung pagpapala buhat po sa kanya pong magulang. But sad to say, because of sin, dahil kung babasahin po natin yung istorya sa book po ng Genesis, si Reuben po ay nagkasala nung inasawa niya po
yung isa sa mga concubines ng kanya pong ama. So because of this sin, na-disqualify po siya na tanggapin yung inheritance buhat po sa kanya pong magulang. Kaya nga, doon po sa prophecy ng kanyang ama sa book ng Genesis chapter 49 verse 3 to 4, inalis sa kanya yung kanyang pagpapala. At sa book po ng 1 Chronicle chapter 5 verse 1 to 2, mababasa po natin doon na ipinagkaloob po ito kay Joseph at kay Judah. Esau, kilala po natin si Esau, tama? Yung kapatid po ni Jacob, yung kanya pong kakambal, made the same mistake. Si Esau, sa ibang pagkakabanggit, siya po yung panganay sa kanilang dalawa ni Jacob. So, gaya nga po na ating pong sinasabi, ang mga panganay po ng mga Israelites, sila po yung meron pong double portion ng inheritance. Nga lamang, na-disqualify po si Esau because he exchanged his birthright for a bowl of red stew. Nabasa po natin, di ba, sa book po ng Genesis, na kung paano niyang ipinagpalit yung kanya pong karapatan na makuha po yung kanya pagkapanganay sa pamamagitan lang po ng isang mangkok ng beans o pagkain. Okay? Anong makikita natin dito, kapatid, sa istoryang ito? Sabi dito, never exchange the spiritual inheritance God has prepared for you for the temporary pleasures and fleshly desires of this world. What God has promised is eternal. What the world offers is only temporary. So nakakalungkot isipin na yung dalawang karakter na ito na ating pong nabanggit, si Ruben at si Esau, ipinagpalit po nila yung eternal inheritance po nila dahil lamang sa fleshly desire na meron po sila. Alam niyo po, ito yung isang bagay na pilit po na inaagaw ni Satan sa buhay po natin eh. Aware po ba tayo doon? Because of our relationship kay Jesus Christ, we are entitled to enter sa heaven. To have an eternal life. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. But sad to say, hindi tumitigil si Satan para po nakawin yung inheritance na yan. At kapag hindi ka naging aware, mananakaw ng dyablo kung ano man yung bagay na meron sa iyo. Mga kapatid, kailanman ang dyablo ay hindi mag-o-offer sa iyo ng isang bagay na hindi mo papansinin. Mag-o-offer siya ng isang bagay sa iyo kapalit ng inheritance na para sa iyo. Hindi mag-o-offer sa iyo ang dyablo ng isang bagay na hindi importante sa iyo at hindi mo pag-iisipan. Ganon makipag-trade si Satan sa buhay natin. Nang akala natin, uy, grabe naman tong temptation na to. Diba? Kilala ng dyablo ang bawat isa sa atin. Listen for this. Alam niya kung anong kahinaan na meron ka. Alam niya kung ang saan ka bahagi babagsak. So kapag hindi ka maging aware, mag-o-offer siya ng something sa sarili mo na po pwedeng ikabagsak mo at po pwedeng ikawala ng eternal possession na meron ka. So nakakapanghinayang sa buhay natin kung naroroon na tayo, tinanggap na natin yung pagpapala buhat sa Panginoon, pero dahil sa hindi tayo naging aware, kapatid, po pwede itong nakawin ng dyablo sa kamay mo. Kaya huwag mong hayaan, kapatid, na magkaroon ng puwang ang enemy sa buhay mo. Kaya nga, we must be sensitive. We must be sensitive sa kung anong galaw ng dyablo sa paligid mo, kapatid. Bago mo pa bantayan yung kapwa mo sa lahat ng kanyang ginagawa, unahin mo munang bantayan yung enemy sa buhay mo at maging prepared ka upang nang sa ganon hindi basta manakaw ng dyablo kung ano man yung inihanda ng Diyos para sa iyo. Panghawakan natin to, kapatid. Okay? So sa pangatlo natin na character na mapag-uusapan dito, walang iba kundi ang buong Israel. If we remember, sa time na kung saan ang mga Israelites people po ay lumabas po sa Egypt from being slave, there are more than over 600,000 men who were called out
Mababasa po natin yan sa book ng Numbers, chapter 1, verse 45. But sad to say, but only two of them, okay, but only two of these men were chosen to enter Canaan. More than 600,000 na mga kalalakihan po yung lumabas po ng Egypt. At meron po ang mga tao pong ito, actually, hindi natin masabi kung gaano karami because at that time, mga kalalakihan lang po na may sapat na gulang yung binibilang po. So ipagpalagay natin na milyon po yung lumabas po sa Egypt. At ang lahat po ng mga taong ito, pare-pareho po silang mayroong tangan na pangako ng Diyos sa kanilang pong mga puso. At ang pangakong ito, mga anak, dadalhin ko kayo sa promised land. Lahat sila nakarinig ng invitation, lahat sila nakarinig ng pangako, lahat sila tinawag ng Panginoon na lumabas sa Egypt para makarating sa promised land. But sad to say, dalawa lamang sa henerasyon na iyon ang nakarating sa promised land. Okay? Bakit? Dahil po sa mga taong ito, habang sila naglalakbay sa wilderness, nakakalungkot isipin na marami po sa kanila doon, matitigas po ang mga puso. Nandoon sila sa pag-disobey sa Panginoon. Wala silang pananampalataya na kaya silang dalhin ng Panginoon sa lugar po na ipinangako sa kanila. Kaya nakakalungkot isipin, nagmistulang isang malaking sementeryo ang disyerto na dapat sana'y dadaan lang sila doon. Many are called, but they are not chosen to enter into the promised land. Okay? So another thing na makikita po natin to in the New Testament, we all know na si Jesus Christ ay meron pong 12 disciple. At meron pong isang pangalan, ang pangalan po ay si Judas Iscariot. Okay? Napanood nyo na po ba yung series po ng The Chosen? Ako po, pinopromote ko po na panoorin po natin yung The Chosen. Napakaganda po nitong series, ano? Kaysa po tayo po yung magbabad sa mga K-drama, segue po tayo sa The Chosen, ano? Ipinopromote ko po ito kasi itong mga nakaraan po na fasting week natin, kumbaga, binigyan ko ng time na mapanood po ito. Bakit ko sinasabi na panoorin natin to? Marami tayong mga bagay na matutunan doon po sa series po na iyon. Of course, hindi naman lahat ng mga mapapanood po natin doon is akma sa kung ano sinasabi ng Word of God or ng Bible. Pero yung essence is naroroon. At isa po ako sa mga namangha, dito po sa character po ni Judas Iscariot. Si Judas Iscariot po isa sa 12 disciple ni Christ. So try to imagine, isa sa mga tinawag ng Panginoon na mag-follow sa Kanya, sumunod sa Kanya. Si Judas Iscariot, isa sa mga naka-experience ng miracle na Christ. Nakita niya yung pagpapagaling ni Christ, nakita niya yung pagpapakain niya sa 5,000, 4,000, everything, yung pagbuhay ng patay, nandoon si Judas, nakita niya yun, na-experience niya yun. But sad to say, si Judas Iscariot po, however, because of his betrayal and unbelief, he forfeited his apostolic ministry. Okay? Isa sa 12 disciple, merong magaling na mentor, magaling na leader, anointed, super powerful, but sad to say, nandoon pa rin sa heart niya yung pagkakaroon po ng unbelief kay Christ. Because marahil sabihin na natin na sa kaisipan ni Judas Iscariot, nakatingin pa rin siya doon sa Messiah na maglilid sa kanila, na magpapalakas sa Roman Empire at mag-i-establish ng kingdom ng Israel. So iniisip marahil ni Judas Iscariot na kung saan kapag si Jesus Christ maupo na sa trono as a king ng Israel, sa panahon na kung saan dito sa lupa, mabibigyan siya ng good position. Okay? Magiging famous siya, magiging makapangyarihan siya. Taliwas ito sa itinuturo ni Jesus Christ. Sapagkat ang target ni Jesus Christ, ang focus ni Jesus Christ is mag-establish ng eternal kingdom. Hindi dito sa lupa, kundi sa kabilang buhay. At hindi ganap na lubos maunawaan ng mga disciple ni Christ, including Judas Iscariot, kung anong naisipakahulugan ng ating Panginoon. So alam natin yung istorya, siya yung nag-betrayed kay Jesus Christ. Siya yung nagkanulo. Okay? Ipinagkanulo niya ang ating pong Panginoong Hesus bagay
upang maalis siya sa kanyang calling, sa pagiging apostol. At nakakalungkot isipin na yung kanya pong bahagi ay ipinagkaloob sa isa sa mga mananampalataya doon na ang pangalan po ay si Matias. Pagkatapos po na magkaroon ng resurrection at ang mga apostol po ay muling nag-ipon-ipon, yung position po ni Judas Iscariot ay pinalitan po ni Matias. At ito po ay mababasa po natin sa book ng Acts, sa chapter 1. So anong punto nito mga kapatid? Nakakalungkot isipin, tinawag ka na ng Diyos, inilaan ka na sa isang napakagandang gawain. Secure na yung future mo, but sometimes, hindi yung position mo sa kasalukuyan ang mag-a-assured sa iyo kung anong hinaharap ang meron ka. Not unless kung ikaw ay maging faithful sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Ano-ano yung mga bagay, mga kapatid? Okay? What are the things that hindering us to be chosen? Let's talk about this because this is very important. At as I said, no, kinakailangan maging sensitive tayo at makita po natin kung paano po ang Diyos, kung paano po tayo makakasunod sa kalooban po ng Panginoon. So ano-ano nga ba yung mga po pwede makahinder sa atin para po tayo ay mapili? O lahat po tayo tinawag ng Panginoon. No one is exempted. Ano man ang kalalagayan mo sa buhay, ano man ang pagkakasala mo, isang bagay ang tiyak, lahat tayo tinawag ng Diyos para mag-enter sa Kanya pong kingdom. Okay? Ngunit, may mga bagay na po pwede makahadlang sa atin para tayo piliin ng Diyos. Okay? Ano-ano yung mga bagay ito? Number 1 is being unprepared. Lack of preparation. Hindi tayo handa. Meaning to say, may mga bagay tayo na ayaw natin na pakawalan sa buhay po natin. Alam niyo po, ang paghahanda ay napaka-importante po kung gusto mo na matawag ng Panginoon na mag-function sa kanyang calling. Ito po kapag kayo po ay nagnanais po na maging doktor, ilang years po kaya ang preparation ang kinakailangan po ninyo? So, magmula sa pagiging kinder, pagiging elementary, sa pagpasok po sa high school, sa college, napakaraming taon po. No? Ilang years yung nagugulin mo? Kung gusto mo maging arkitekto, maging engineer, kung gusto mo na maging lawyer, o whatever profession na gusto mo na kung saan pasukan, so kinakailangan mo ng preparation. At ganoon din naman sa mga buhay natin, mga kapatid, kinakailangan magkaroon tayo ng preparation sa puso natin, sa heart natin, kung gusto natin na kung saan mapili ng Panginoon para po sa Kanya po natatanging gawain. And sabi nga po dito, okay, a higher calling required a higher preparation. So meaning to say, hindi ko sinasabi na kung saan para makapaglingkod sa Panginoon, para mapili, ay kinakailangan mo ng mataas na educational background. We're not talking about educational background, but we're talking about the preparation of your heart. Ng puso na meron ka, kapatid. Okay? Kinakailangan isaayos natin yung buhay natin sa harapan ng Panginoon kung gusto natin na ma-inherit yung kingdom ng Panginoon, kung gusto natin na tayo po ay mapili ng Panginoon na mag-enter sa eternal life. Another thing na makikita po natin dito na isang malaking hadlang ay ang kasalanan. Ito yung mga unovercome weaknesses na meron po tayo. Yes, tinanggap na natin ang Panginoong Jesus as our Lord and Savior, but sad to say, may mga pagkakasala pa rin na hindi natin mabitaw-bitawan. Meron pa rin tayong mga kahinaan na pilit na inaalagaan. Na sa halip, ito po'y isuko natin sa harapan po ng Panginoon, natatakot tayo na ito'y pakawalan sapagkat naroon pa rin yung pag-iral ng makalaman sa ating pong buhay. So, ang bawat tao po ay meron pong kalayaan na pumili o magpasya ukol sa kanya pong sarili. Dahil alam naman po natin, hindi po tayo mga robot. Nilikha tayo ng Panginoon na mayroong sariling damdamin at sariling pag-iisip. Ikaw ang pipili kung ano yung bagay na nais mo
sa harapan po ng Panginoon. Ngunit dapat mong malaman na ang Diyos po ay nagpapaanyaya sa bawat isa sa atin. Inalis na tayo mula sa kamunduhan at nais ng Panginoon na tayo po ay gamitin para sa Kanya pong kaluwalhatian. Ngunit sa pagkagamit po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, may mga bagay tayo na kinakailangang isaayos sa buhay po natin. Sapagkat kailan may hindi tayo po pwedeng maglingkod sa Panginoon na mayroon pong dalawang pagkatao. Ang nais po ng Panginoon sa atin na pag tayo po'y humarap sa Kanya, buo yung loob natin na handa tayong sumunod sa ipinapagawa po ng Panginoon sa buhay po natin. Okay? Another thing na makikita po natin dito is yung wrong attitude towards problem. Ito yung ito yung isang bagay na maling pagtugon natin sa mga problema na na-experience po natin. Just like Israelites people, if you remember, in the days na sila po'y naglalakbay sa wilderness, every time na sila po'y nakaka-encounter ng problema, puro po sila reklamo kay Moses, reklamo sa Diyos. At dahil po sa kanila pong karereklamo, nagalit po sa kanila ang Diyos, at gaya nga po ng alam natin, marami sa kanila ang hindi po nakarating sa promised land. Ito po yung tanong, kapag kumakaharap ka ba sa mga problema ng buhay na hindi po natin maiiwasan, anong attitude meron ka? Paano mo ito hinaharap? Anong attitude, kapatid, ang ipinapakita mo every time na ikaw po ay haharap sa hamon ng buhay o sa problema ng buhay? Sapagkat malaki po ang kinalaman ng attitude na meron po tayo kung paano po tayo magagamit ng ating pong Panginoon. Nakakapanghinayang sa totoo lang na marami po sa atin tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon, pero tayo po ay na-disqualify o sabihin na natin na hindi tayo makausad sa kung ano man yung plano ng Diyos sa buhay po natin dahil nga sa attitude na meron po tayo. Okay? Ang paglagong spiritual ay napakahalaga at makakaalpas lamang tayo sa maling attitude na meron tayo kapag tayo po ay patuloy na lumalago sa buhay pananampalataya natin. Of course, walang perpekto. Lahat po tayo ay meron pong kahinaan. Lahat po tayo is meron po talaga mga kapalpakan sa harapan po ng Panginoon. Ngunit sa kahabagan po ng Diyos, kapag tinulungan po natin ang ating pong sarili, at kapag hiningi po natin yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon, na ako po'y naniniwala na magagawa po natin ma-overcome kung ano man po yung mga challenges, kung ano man po yung mga maling attitude na meron po tayo upang nang sa ganon, tayo po ay magamit po ng Diyos sa hinaharap. Huwag po natin hayaan, okay? Huwag po natin hayaan na tayo po'y ma-disqualify. Alam niyo po yung mga character po na pinag-uusapan po natin sa oras po na ito, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay po nila eh. Di ba? Try to imagine millions of people o billions of people nung time na iyon, ngunit isa sila sa pinili ng Panginoon. Ngunit yung pagkapili na yun ng Panginoon ay hindi po nila iningatan, hindi po sila naging tapat. Okay? Kaya hindi po nila na-inherit o hindi po nila nakamit kung ano man yung reward na naghihintay para sa kanila. So sa mundo po ito, sa panahon po natin, we are called. Praise the Lord if we are chosen. But hindi po dapat tayo nagtatapos doon. Alam natin niya sa DTC, na pinag-aaralan natin yung called, chosen, and faithful. Na kinakailangan manatili tayo maging tapat sa harapan po ng Panginoon upang makumpleto po yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Alam niyo po yun yung isa sa pinakamasakit na po pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Yung time na kung saan yung bagay na ninanais mo, yung matanaw mo, pero hindi mo makamit. Alam niyo po yung nais ko ipakahulugan? Just like nangyari po sa buhay po ni Moses. Okay? Of course, we all know na talagang pinagpala ng Panginoon itong lingkod niya, si Moses. But sad to say, because of his attitude, okay, nadamay siya. Sa napakarami po mga Israelites na hindi po nakarating sa promised land. So I try to imagine yung moment na kung saan si Moses pinaakyat ng Diyos sa bundok upang tanawin yung promised land.
For how many years, nagpagal siya? Okay? Sinamahan niya yung Israelites. Nag-lead siya ng bayan ng Diyos. Pero dahil na-disqualify siya because of his wrong attitude, sabi ni Lord sa kanya, sige Moses, umakyat ka ng bundok. Tanawin mo na lang yung pupuntahan ng mga Israelites. Okay? Try to imagine ikaw, ginamit ng Panginoon, nagsabi sa mga Israelites people na yung pupuntahan natin, magandang lugar. Punong-puno ng pagpapala. Tapos yung ending, hanggang tanaw ka na lang pala. Huwag nawang mangyari sa buhay natin mga kapatid. Sapagkat ang goal natin, Lord, sama-sama kami na mag-e-enter sa promised land. Sama-sama kami na maglilingkod sa iyo. Sama-sama kami na lalago, Panginoon. And it requires sa faithfulness, mga kapatid, na meron po tayo. Okay? Hindi enough na tinawag ka ng Panginoon. Hindi enough na pinili ka ng Diyos. Dahil ang nais ng Panginoon ay ang manatili kang faithful sa pagkatawag sa iyo ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maliwanag na kinabukasan na naghihintay sa atin. Pero ang nais ng Panginoon, manatili tayong tapat na naglilingkod sa Kanya, anuman ang mangyari sa mundo pong ito. Okay? Lahat tayo kumakaharap ng napakarami pong pagsubok araw-araw, na minsan may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin na tila baga bibitaw na tayo sa ating pong pananampalataya. Ngunit kapatid, huwag mong tingnan yung kasalukuyang pinagdaraanan mo sa kasalukuyan. Tingnan mo yung hinaharap. Tingnan mo kung yung anuman yung nais ng Panginoon na mapangyari sa buhay mo. At buong tiyaga tayo na magpatuloy sa paglilingkod po natin. Huwag mong hayaan ma-disqualify ka because of your wrong attitude, because of your sin. Huwag mong hayaan ma-disqualify ka because you are unprepared sa pagkagamit sa iyo ng Panginoon. Okay? Tulungan mo yung sarili mo. Humingi ka ng kalakasan buhat sa Panginoon at patuloy kang humakbang tungo sa kinabukasan na ang Panginoon ang siyang magbibigay sa iyo ng reward na nararapat para sa iyo. In the book of Revelation, jump tayo sa verse po na ito because napakaganda na sinasabi po dito. Revelation chapter 3 verse 11. Sabi dito, behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Okay? This is one of the letter sa 7 churches. And napakaganda po nito, sapagkat isa po itong paalala sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon, manatili ka. Okay? Behold, darating na ako sa lalong madaling panahon. Okay? Panghawakan mo kung ano yung bagay na meron ka at huwag mong hahayaan na nakawin ito nino man. Okay? That no one may take your crown. So yun yung paalala sa book ng Revelation. Sa bawat isa sa atin, manatili tayong tapat sa harapan ng Panginoon. Huwag mong hayaan na mag-disqualify tayo, kapatid. Magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. I-offer natin yung buong lakas natin. I-offer natin yung life natin. Yamang alam natin na sa dulo po ng paglilingkod natin sa Panginoon, may naghihintay pong reward para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sa totoo lang, kung ano man yung mga bagay na nararanasan natin sa kasalukuyan, hindi po ito makakapantay sa kaluwalhatian na inilaan ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ang isang tao, pag tinignan mo yung kasalukuyan mong nararanasan dito, pwede kang ma-deceive. Pwede kang mawala sa takbuhin. Bakit? Kasi pwede kang malunod ng napakaraming problema at alalahanin na nangyayari po sa kasalukuyan. Ngunit, kung titingin ka sa hinaharap, kung saan naroroon ang Panginoon na naghihintay sa iyo upang ikaw ay pagkalooban ng reward na naghihintay para sa iyo sa lahat ng pagpapagal mo, malalaman mo, makikita mo na sa kasalukuyan pala ng mga pinagdaraanan mo, ng mga masasakit na pangyayari sa buhay mo, baliwala pala ang lahat ng ito. Hindi pala ito makakapantay sa naghihintay sa atin, mga kapatid. At ito po yung pinapatungkulan ng Biblia. Okay? Upang bigyan po tayo ng kalakasan na makapagpatuloy, upang patuloy po tayo na ma-enlighten
maliwanagan yung ating pong pag-iisip. Focus your eyes sa finish line, sa reward na naghihintay sa atin. Oo, hindi madali yung pinagdaraanan mo sa kasalukuyan, nahihirapan ka. Hindi naman lingid yan sa paningin ng Panginoon. Okay? Alam ng Diyos, lahat ng mga pagpapagal mo dito sa lupa, para sa family mo, para sa personal mong buhay, everything. Wala pong nakakaalpas sa paningin po ng Panginoon. Ngunit ang nais po ng Panginoon, huwag kang mag-focus sa kasalukuyan, sa mga bagay na nangyayari sa iyo, sa mga temporal things dito sa mundo. Sa halip, pahalagahan mo, kapatid, yung mga bagay na eternal. Upang nang sa ganon, pagdating ng panahon, ma-inherit mo yung kingdom ng Panginoon. Ang bawat isa po sa atin, hinihintay po ng Diyos sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. At sa panahon na iyon, buong galak ang ating pong Panginoon na ibibigay sa atin yung reward. Sabi dito, "Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown." Try to imagine that every one of us may naghihintay po na korona ng pagtatagumpay. Meron pala naghihintay para sa atin. Hindi ko alam, maari ang corona ng ilan dito, punong-puno ng diamante. Punong-puno po, hindi lang basta ginto, maari ang iba diamonds. Hindi po ako magaling sa ibang mga mamahaling mga bato. Pero naniniwala po ako na kakaibang kaluwalhatian po yung naghihintay po para po sa atin. Huwag mo hayaan, kapatid, na ma-disqualify ka. Okay? Maratili ka sa takbuhin. Magpatuloy ka. Huwag mong tingnan yung mga lahat ng mga bagay na pinagdaraanan mo sa kasalukuyan. Kagaya ng mga taong ito na ating pong pinag-aralan sa oras na ito, nakakapaghinayang. They are called, they are chosen, but they are not remain faithful sa harapan po ng Panginoon. Nawa ang bawat isa po sa atin, ma-receive po natin yung reward sa hinaharap. Ang nais po ng Panginoon na makita po kayo sa dulo po ng paglalakbay na ito bilang isang mananagumpay. For my conclusion, ang sabi po dito, to be called and chosen, we must remain faithful throughout our lives. Give your best in serving the Lord at all times. That's very simple. To be called and chosen, we must remain faithful throughout our lives. Manatili daw po tayo na tapat sa ating pong paglilingkod habang tayo po'y nabubuhay at ibigay po natin yung the best na magagawa natin sa paglilingkod natin sa Diyos sa lahat po ng panahon. Diba? Mapalad po tayo sapagkat lahat po ng mga bagay na ginagawa po natin ay hindi po mawawala ng katuturan. Sa mundo pong ito, maaaring lahat ng mga sakripisyo na ginagawa mo ay mabaliwala. Pero sa harapan ng Panginoon, lahat ng mga bagay na ginagawa natin, mauuwi po ito sa pagpapala. I want to encourage every one of you, mga kapatid, let us remain faithful sa harapan po ng Panginoon, ipagamit natin yung buhay natin sa paglilingkod sa Kanya. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Sa pagtatapos po ng ating pong mensahe sa oras po na ito, hayaan po natin na muli po natin na maranasan ang presensya ng Diyos. Kung sa kasalukuyang ito, tila baga na nahihirapan po tayo, no, na magpatuloy. Hindi ko po alam ang takbo ng buhay ng bawat isa na naririto. Marahil ang ilan sa atin may mga problemang pinagdaraanan. Kami din po, kagaya mo, may mga pagsubok pong pinagdaraanan. Pare-pareho po tayo ng estado sa buhay. Ngunit sa oras na ito, tayo po'y hihingi ng kalakasan sa Panginoon, ng habag, upang makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Upang hindi po tayo ma-disqualify sa takbuhing spiritual. Pwede po ba tayong lahat ay pumikit? Sa oras po na ito, tayo po'y aawit sa Panginoon at hayaan po natin na madama po natin yung presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan.
Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos, nakatayo ang iyong bayan sa iyo pong harapan. Salamat sa pagkatawag, Panginoon, na bagamat hindi kami karapat-dapat, O Diyos, ngunit batid po namin na sa pamamagitan ng iyo pong anak na si Jesus, Panginoon, kami po, Panginoon, ay pinili po ninyo. Ama, sa oras na ito'y tulungan niyo po kami na manatiling tapat na sumusunod sa iyo pong kalooban. Sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok, sa kabila, Panginoon, ng mga temptation, Ama, kami po'y humihingi ng kalakasan buhat po sa inyo. Kayo po ang magpuno, Panginoon, lang lahat ng kakulangan na meron po kami. At huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mawalay kami sa iyo pong presensya. Dalangin ko, O Diyos, ang bawat isa sa amin na naririto ay pakaingatan mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na humakbang at magpatuloy sa paglilingkod sa iyo na taglay, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Idinadalangin ko po, Panginoon, na lukuban mo kami ng iyong banal na dugo at ang banal mong Espiritu'y manatili, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Sa iyo namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang aming pong mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po namin itinideklara, O Diyos, na ang bawat isa na naririto, Lord God, ay makararating, Panginoon, sa dulo, Panginoon, ng paglilingkod upang tanggapin, O Diyos, ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na maluwalhati, maparangalan. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.